Good day mga ka-agri, nandito ulit tayo sa Nueva Ecija at day 8 ng SL8 at ating lalagyan na ng fertilizer. Basta application lang ka-agri. Kuhanan ko yung itsura nung, yung kung ano yung mga ilalagay natin ng mga fertilizer ka-agri. Sandali lamang po, abangan. Ka-agri, ito yung kaibahan ng SL8 at saka nung US88. Yung US88 natin 5 days pa lang. Hindi pa siya masyadong buhay, hindi kagaya ng ka-agri. Yung SL8 natin, day 8 niya, buhay na. Itong US88, naghihingalo. Ayan ka-agri, marami suso. Papakita ko yung ating nilalagay na fertilizer sa araw na ito. Tara ka-agri. Ito, meron tayong isang bag na urea at meron tayong 4 bags na triple 14 at dalawang bag na 1620. So ito naman yung ilalagay natin pang maliliit na halaman. So may humus tayo na 1 pack per bag at meron tayong Biozone. So karamihan dito ka-agri, yung Biozone at saka yung mga pataba ay galing sa Department of Agriculture. So malaking tulong para sa mga magsasaka. So ito ang gagawin natin ka-agri, ihahalo muna natin tong mga nakapack na to dito sa 4600. Supposedly wala pa ako dapat ilalagay na urea ngayon, pero dahil meron tayong ihahalo, kaya naglagay tayo ng isang bag na urea. So yun yung ka-agri, ito yung sitwasyon ngayon. Dapat mga 2 cm lang ilalim ng tubig, 2 to 3 cm yung ilalim ng tubig sa lalagyan natin. So yun lang, at pakita ko mamaya yung actual na paglalagay. Thank you ka-agri. Ka-agri, ito na yung natira dun sa mga fertilizer kahapon. Ayan makikita mo may mga grains pa kasi matagal malusaw yung triple 14 at saka yung 1620, no? Pero yung konting urea na may mga kasamang Biozone at saka yung inilagay natin na humus, wala na yan, makatunaw na. Yan yung itsura niya ka-agri. Ito yung SL8 at ito ay tinanim noong December 26 at ngayon ay January 4, no? So wala pang ano ba yan, hindi na siya kalaki ka-agri. Kumakain na yan. Ito yung pinakain na yung fertilizer na inapay natin. Good day mga ka-agri, nandito na ulit tayo sa Nueva Ecija at naglalagay ng fertilizer sa 15 days. So, yung first application natin ay 5 days at yung pangalawa ay 15 days. Ngayon yung pinakamalakas natin na paglalagay ka-agri, dahil nung una 7.5 bags lang yung inilagay natin. Ngayon nasa 10.5 bags yung inilagay natin na 1:1 na triple 14 at saka urea. So kasama natin si Billy Boy, ayun, siya ang naghahagis ng fertilizer ka-agri. At makikita mo hindi pa fully nag-close yung canopy ng mga palay ka-agri, pero malayo na yung itsura niya dun sa una nating nilagay. So itutok ko yung camera ka-agri para mas makita mo. Ka-agri, ito na yung puno ng SL8 natin, kasalukuyang malakas lumipi. Yan na, lumalaki na yung mga puno niya. At ito yung ating nilalagyan ng fertilizer na yan. Bagamat berdeng-berde pa siya, may nilagyan na natin siya ng fertilizer. At ngayon yung pinakamalakas na lagay ng fertilizer sa tillering stage kasi nga medyo malalaki yung pagitan niya, yung puwang niya ka-agri. So kailangan mag-ipi ito, yung bumuka. Pag hindi natin napabukot ito ka-agri malit din ang aanihin natin. So kailangan nating mapabuka siya. So bukod dun sa alternate wetting and drying, kapag na tayo, yung tumalab na yung fertilizer ay nandoon din sa nilalagay nating fertilizer yung buhay ng pagigipin niya. Pero maganda ka-agri, hindi pa tayo nakapaglagay dito ng yung herbicide. Selected na lang ka-agri. Makikita mo may nagbitak siya, natuyan siya ng tubig. Yan yung kutsura. So ayan, hopefully mas maganda pa siya ulit pag balik natin ka-agri at tumalab na yung ating nilalagay na fertilizer. So yan. Hindi ganito kaganda yung ating US88 ka-agri. Mas maganda yung SL8 natin kaysa dun sa US88. Pero hindi siguro dahil sa variety yun, magdi dun sa manner ng pagkakabunot ng punla. Diyan nahirapan yung mga nagbubunot ng punla. Tsaka yung mga nagtatanim din, tinanggal talaga yung mga putik. So nasaktan yung ugat ka-agri. Yan.
medyo dadagdagan pa natin ng tubig. At ito naman yung US 88, layo ng difference ano. Oh, ito yung SL8, US 88. Okay mga ka-agri, nandito ulit tayo sa Nueva Ecija at naglagay ulit tayo ng fertilizer dito sa ating US 88 at SL8 at ngayon ay nag-spray tayo ng fungicide dahil medyo namumula yung dahon, no? So ulit kasama natin si John Paul at si Ka Junior sa ating ginagawa ngayong araw na to. So ito po ka-agri yung ating update dito sa SL8, no? US 88 yung ating tututukan. Thank you ka-agri at tabayanan. Agree, naglagay na tayo kahapon ng 4 bags ng urea dito sa 2.4 hectares natin. Medyo manipis lang siya kasi nakita natin na malayo na yung kulay niya sa katabi natin, no? Yung katabi natin is SL537, no? Tapos yung sa atin is US88. So ika 36 days niya ngayon, 1 day after ng application natin ng urea. Manipis na manipis lang. Ito na ngayon yung height niya. Nasa sinukat natin kanina ito ka-agri, ang range niya is nasa 60 to 80. Yung pinakamalalaki nasa 80 centimeters, no? At yung pinakamaliliit ay nasa 60. So medyo malayo yung discrepancy, ano? Sa mga iba nating tanim, nasa 5 to 10 centimeters lang yung discrepancy niya, pero dito medyo malayo. So may something tayo kailangan na i-improve ka-agri. Hindi dapat ganun kalayo yung difference sa height, no? Medyo madaya lang yung kulay, pero makikita natin talagang may reddish color dun sa leaf niya. So kaya tayo nagpapaspray ng Nordox, yung copper base na fungicide. At sinusunod lang natin yung preventive mode ka-agri. Bagamat ang suspect din natin, no, suspicion natin is nanggagaling lang yung pamumula niya doon sa lakas ng hangin, kasi lagi dito araw-araw ka-agri malakas ang hangin. Sa hapon mas malakas pa, no? Ito ngayon morning, pero makita natin medyo malakas na yung hangin niya, no? So mamayang hapon mas malakas na naman. So yan, na-stress yung palay. So most likely ka-agri, pagka talaga magpapatuloy itong itsura nito, ay maglalagay tayo ng anti-stress para medyo ma-relieve yung ating mga palay doon sa stress ng hangin, no? So yan, ano pa mga dapat gawin? Maglilinis na ng pilapil ka-agri. So may isa pa tayong application ng fertilizer, yung combination ng urea at saka ng muriate of potash. Yan na yung pagkapabaon na natin sa kanyang pagbubunga. Ayan ka-agri, no? So yung SL8 natin ay mas maganda. Abangan mo ka-agri at sukatan din natin ang height yon. Ayun. So abangan ka-agri. Bye bye. Ito ang ating magic na panukat. Nasa 70 to 80 ka-agri yung height niya, or 75, mga ganon, ano. Yung mayroong tip na umaabot sa 80. So 70 to 80 yung height niya. US 88. Nalilito ako. Ka-agri, nakita mo rin, namuno rin yung US 88. Dati ang liliit na mga puno nito, sabi natin parang hindi mag-i-improve, ano? Pero ngayon 36 days after, ito na yung itsura niya, no? Pero ngayon ay nilalagyan natin ng Nordox ito dahil namumula yung mga dahon. So ito naman yung SL8. Yan. Hindi pa tayo sa kabila. Yung SL8 natin, no? So namumula rin yung dahon kaagad. Yan, papasukan natin ng tubig. Hindi natin nakatikim to ng herbicide ka-agri. Kaya medyo may konti-konti siyang damo. Ka-agri, ito na nga yung ating SL8. Malapit na tayong gumraduate sa pagpapataba.
Ilang araw na lang maglalagay na tayo ng muriate of potash at urea, no? So ngayon ganito na kalaki, no? Yung sinukat natin to earlier nasa 60 to 80 centimeter yung height niya, no? Tapos naglagay tayo ng manipis na urea, no? Dahil naninilaw yung dahon at saka maliit, medyo maliit siya. So makikita mo ka-agri, meron ng may mapatanaw na yung sa principal niya. Nanilaw yung dulo nito ka-agri, kagaya nito. Ayan, oh. Kaya naglagay tayo ng manipis na urea. So ngayon tumalab na siya. Makikita mo, ito yung GP nya, oh. Medyo malalaki din ka-agri. Ayan yung ugat nya. Ayan, nakakasingaw. Yun ang kagandahan pagka alternate wetting and drying. Nakakasingaw yung puno. Ayan, meron ng patanaw, oh. So kailangan lang maglagay tayo ng dito, ng muriate of potash sa susunod ka-agri. Isang linggo. Ayan, meron na, oh. Buntis na. So talaga sa isang linggo kailangan na nito. Ito ka-agri yung tulo ng ating submersible pump na 2 inches, 2 horsepower. Ayan, oh. Linis. Salamat sa Lord, oh. Ganda. Good day mga ka-agri. Nandito ulit tayo sa Nueva Ecija at ito yung ating SL8. 49 days to be exact yung ating SL8 at nagsisimula na siyang magpatanaw. Itutok ko ka-agri. Ka-agri yung ating SL8 at meron na siya, bilog na siya, no? At naglalabas na siya ng pailan-ilang mga bunga. Mga dito sa area na to wala pa, no? Pero doon sa ibang area ay meron na. Ayun, meron na. Ayun yung bunga ka-agri. So mga 10 days siguro matatanaw na natin yung mga bunga nito, no? So ayun, no? Meron ng mga bunga. Nagdadagdag tayo ng tubig dahil sa stage na to ay kailangan nito ng masaganang tubig ka-agri. So at hindi tayo kumukuha sa irigasyon kundi doon sa ating submersible pump. So ngayon ka-agri ay pasyalan natin yung ilan sa mga improvements na ginawa dito sa ating farm, no? At kasalukuyan na binubuo yung ating maliit na tutuluyan at yung paglalagyan natin ng ani kung sakali, no? At yan, may konting kusina, CR. At dito naman, ito naman ang ating kubo, no? So medyo magulo pa ka-agri dahil hindi pa tapos na. So dito naman magulo pa ka-agri, no? Kasalukuyan pa lang binubuo. Ito yung ating submersible pump na hindi dito, nakalubog din hindi dito yung yan sa ilalim nito yung ating submersible pump, 2 horsepower. At tingnan natin kung paano yung tulo. Ere ka-agri yung tubig na nanggagaling dun sa submersible pump. Yan, agos na galing sa pinitak natin. So magmula dun sa pump house ay merong nilalabasan na mahabang hose. Tapos iakit dito sa taas. Ayun. Ayan, dito siya tumutulo, agri.
Nasa gitna siya, so pwede mong itaas at ibaba. Ito yung bunga pala ng ating SL8 Ka-Agri. Oh. Ganito siya. So, ganyan kakapal yung bunga niya. Oh. Ganda. So, ito yung ating submersible pump. Ayan, yung tulo niya. 2 horsepower lang to Ka-Agri, kaya ganyan lang. Yung medyo mas mataas, mga 3 horsepower, ayan, medyo mas malakas pa yan. So, dito sa area ito, makikita natin yung mga sabay-sabay na yung yung paglabas niya. Ayan, medyo madalang lang Ka-Agri, ano, kasi tanaw na tanaw mo pa rin yung lupa, oh. So, ayan ang ating bukirin ngayon. Yun lang muna Ka-Agri.